Ako si Elias, isang binata mula sa simpleng baryo sa paanan ng bundok na itim. Sa mga mata ng iba, ako'y karaniwang tao lamang. Walang kakaibang kakayahan, walang natatanging katangian. Ngunit sa likod ng aking mga mata, may lihim na bumabalot sa aking pagkatao. Ako ang itinakdang tagapangalaga ng bundok na ito. Isang responsibilidad na di ko kailanman inasahan. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa lupa. Ang hangin ay mahinahon, ngunit puno ng bulong. Tila may mga espiritu ng kalikasan na nais makipag-usap. Sa kabila ng takot na bumalot sa akin, ang kuryosidad ay nagtulak sa aking mga paa na magpatuloy. Sa bawat hakbang, lumalalim ang koneksyon ko sa hinaharap na hinatid ng bundok. Sa aking paglalakbay, nakilala ko si Lyra, isang batang babae na tila palaging naroon sa tuwing ako'y naglalakbay sa bundok. Siya'y maliit at payat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at misteryo. Elias, sabi niya, alam mo ba kung ano ang nasa itaas ng bundok? Ang bundok na ito'y hindi basta-basta. May mga lihim na dapat tuklasin. Ang kanyang mga salita ay nagpatibay sa aking interes. Kasama si Lyra, sinimulan kong akyatin ang mga matatarik na daan ng bundok. Sa bawat hakbang, nadarama ko ang pagtaas ng presensya ng kalikasan. Ang mga puno ay tila nabubuhay, ang hangin ay puno ng pag-asa. Subalit sa kabila ng kagandahan nito, may mga panganib na nagtatago sa likod ng mga anino. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, narinig namin ang isang nakabibinging tunog na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Bigla akong umigkas. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis. Ano yon, Lyra? Tanong ko, habang mahigpit na hinahawakan ng braso niya. Ang bundok, tugon niya. May mga nilalang na nagkukubli at naghihintay. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami. Sa aming pag-abot sa isang mataas na talampas, nakita namin ang isang matandang nakaupo sa gilid ng bangin. Ang kanyang balat ay kasing itim ng uling. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Elias, wika ng matanda, ikaw ang itinakdang tagapangalaga. Ngayon ay oras na para harapin ang iyong tadhana. Ang kanyang mga salita ay tila mga palaso na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Paano ko magagawa ito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumitaw ang isang itim na usok mula sa likod ng matanda. Isang malupit na anino na tila handang sumakop sa lahat. Kasama si Lyra, tumakbo kami papalayo. Ngunit ang anino ay patuloy na sumusunod. Ang hangin ay nagmistulang nagiging mas mabigat. Ang kapaligiran ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng aming takot, naramdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob ng aking pagkatao. Isang kapangyarihan na tila matagal nang natutulog, ngayon ay nagising. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan ito, may isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay biglang bumuka at kami ni Lyra ay nahulog sa isang madilim na bangin. Sa aking paglalakbay patungo sa bundok na itim, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Sa aking mga mata, ang bawat puno, batuhan at halaman sa paligid ay tila nakatingin sa akin. Pinagmamasdan ng bawat hakbang na aking ginagawa. Ako si Kaloy, ang binatang itinakdang maging tagapangalaga ng kalikasan. At sa pagkakataong ito, ako'y nakatayo sa harap ng isang masalimuot na landas na magdadala sa akin sa aking kapalaran. Ang bundok na itim ay hindi lamang isang ordinaryong bundok. Ito'y tahanan ng mga sinaunang lihim, mga nilalang na matagal nang nagtatago mula sa mga mata ng tao. Ang mga alamat tungkol dito ay kumakalat sa buong bayan, ngunit iilan lamang ang nakakaalam ng tunay na kwento.
Isa ako sa mga iilang napiling magbantay sa kanyang mga lihim, isang responsibilidad na hindi ko inakalang mapapasa kamay ko. Sa aking paglalakbay, kasabay ko ang mga ibon na nag-aawitan sa itaas, na para bang nagbibigay ng kanilang basbas sa aking misyon. Ang malamig na hangin na humahaplos sa aking pisngi ay tila nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Paano kung hindi ko magampanan ang aking tungkulin? Pagkababa ko sa isang matarik na bangin, nakita ko ang isang mahiwagang ilog. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal. At sa bawat kislap ay tila may mga bituin na sumasayaw sa ilalim. Ang ilog na ito, ayon sa mga alamat, ay may kakayahang magbigay ng kakaibang lakas sa sinumang makakatawid nito. Ngunit bago ko magamit ang kapangyarihan ng ilog, kailangan kong harapin ang mga nilalang na nagbabantay sa kanyang agos. Biglang lumitaw mula sa kabundukan ang isang grupo ng mga engkanto. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng araw at ang kanilang mga galaw ay kasinggaan ng hangin. Isa-isang lumapit sa akin ang mga engkanto at ang kanilang pinuno, si Lyra, ay nagsalita. Kaloy, wika ni Lyra, ikaw ba ang itinakdang tagapangalaga? Nais mo bang matawid ang ilog na ito at makamit ang lakas na kinakailangan mo? Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Oo, nais kong matawid ito. Ngunit ano ang kailangan kong gawin? Ngumiti si Lyra at sa isang iglap, ang mga engkanto ay nagbago ng anyo. Ang kanilang mga katawan ay naging mga kislap ng liwanag. Bumuo ng isang mahiwagang bilog sa paligid ng ilog. Ang daan patungo sa kapangyarihan ay hindi madali, Kaloy. Kailangan mong ipakita ang iyong tunay na lakas at tapang. Sa gitna ng bilog, isang halimaw na gawa sa tubig ang lumitaw. Ang kanyang anyo ay patuloy na nagbabago mula sa isang higanting ahas patungo sa isang agila at sa isang iglap ay naging isang tigre. Ang halimaw na ito ay ang pagsubok na kailangan kong harapin. Mabilis kong kinuha ang aking sandata, isang lumang espada na natutunan kong gamitin sa aking mga pagsasanay. Sa bawat hampas ko, ang halimaw ay nagkakaroon ng bagong anyo. Ngunit hindi ito nagtagumpay na mapabagsak ako. Sa aking puso, naramdaman ko ang lakas ng kalikasan, ang lakas ng bundok na nagpoprotekta sa akin. Ngunit sa gitna ng laban, biglang lumitaw ang isang hindi inaasahang kalaban. Isang anino mula sa nakaraan, ang aking sariling ama, na matagal nang nawala. Ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng dati. Siya'y naging isa sa mga nilalang na matagal nang nawawala sa bundok. Anak, wika niya, bakit mo ako nilalabanan? Bakit mo ginugulo ang kapayapaan ng bundok? Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. At ang kanyang tinig ay tila puno ng hikbi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ako ba'y nakikipaglaban sa aking sariling ama? O ito ba'y isang ilusyon lamang na nilikha ng bundok upang subukan ang aking katatagan? Ang halimaw ng tubig ay naglaho, ngunit ang anino ng aking ama ay nanatiling nakatayo sa harap ko. Ang mga engkanto ay naglaho rin, at ang ilog ay tila huminto sa pag-agos, na para bang naghihintay sa aking desisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang laban sa mga nilalang ng bundok, kundi laban sa aking sarili. Kailangan kong malaman kung paano ko haharapin ang aking mga takot, ang aking mga pagdududa, at ang mga multo ng nakaraan. Ang hangin ay biglang lumakas, at ang paligid ay tila umikot. Ang huling tanong na bumagabag sa akin ay, paano ko haharapin ang anino ng aking ama? Ang bundok na itim ay naglalaman ng maraming lihim. At sa aking paglalakbay, alam kong hindi ito ang huli, kundi simula lamang ng mas masalimuot na kwento. Ngunit sa ngayon,
Ako'y nakatayo sa isang cliffhanger, isang desisyon na magbabago sa aking kapalaran at sa kapalaran ng bundok na ito. Sa silong ng makakapal na ulap, sa gitna ng nagngangalit na hangin, naroroon ako. Sa paanan ng bundok na itim. Ang bundok na ito ay tila isang higanteng nagbabantay sa lahat ng nakapaligid na lupain, isang bastyon ng kalikasan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ako si Kael, ang itinakdang tagapangalaga ng bundok. At ito ang aking kwento. Matapos ang mga pagsubok na aking hinarap upang makamit ang karapatang maging tagapangalaga, sa wakas ay nakarating ako sa bundok. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, naramdaman ko ang tawag nito. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang anyaya na nag-udyok sa akin na lumapit. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumulong. Habang paakyat, ramdam ko ang bawat hakbang sa nagdadala sa akin sa bagong antas ng pagkakaintindihan sa kalikasan. Ang mga puno ay tila bumubulong ng kanilang mga lihim. Ang hangin ay nagdadala ng mga kwento ng mga nakalipas na tagapag-alaga. At ang lupa ay nagpaparamdam ng init na tila yakap ng isang kaibigan. Sa kabila ng mga ito, may isang bahagi sa akin na nangangamba sa mga susunod na mangyayari. Ang mga hiwaga ng bundok ay hindi basta-basta isinasalaysay. Nang marating ko ang tuktok, doon ko nakita ang isang altar na gawa sa itim na bato. Sa gitna nito ay may isang kristal na naglalabas ng mahiwagang liwanag, ang puso ng bundok. Dito ko naramdaman ang pinakamalakas na tawag ng kalikasan, isang tawag na nag-uutos na pumanhik ako sa altar at makipag-ugnayan sa kapangyarihang taglay nito. Sa aking paglapit, nakita ko ang mga simbolo sa paligid ng altar, mga ukit na naglalarawan ng mga elemento ng kalikasan, ng tubig, hangin, lupa at apoy. Ang mga ito ay tila umiikot, buhay na buhay at puno ng enerhiya. Nang hawakan ko ang kristal, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking katawan. Isang pakiramdam ng pagkaisa sa lahat ng bagay. Ngunit habang nagaganap ang ritual, may isang anino na biglang lumitaw sa gilid ng aking paningin. Isang nilalang na hindi ko inaasahan. Isang nilalang na tila ginawa mula sa purong kadiliman, na ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ito ay ang kalaban ng bundok, ang nilalang na matagal nang banta sa kapayapaan ng lugar na ito. Sa isang iglap, ang nilalang ay sumugod sa akin, at ang kapaligiran ay nagbago mula sa katahimikan tungo sa isang kaguluhan. Ang hangin ay tumindi, ang lupa ay nayanig, at ang mga puno ay tila sumasayaw sa galit. Ang mga elemento ay nagkakagulo, at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na kailangan kong ipaglaban ng bundok mula sa nilalang na ito. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas mula sa kristal na bumabalot sa akin. Ang aking mga kamay ay tila may kapangyarihan na hindi ko kailanman inaasahan. Sa isang kumpas, ang hangin ay sumunod sa aking utos. Bumubuo ng isang harang sa pagitan nun namin ng nilalang. Ngunit ang kalaban ng bundok ay hindi basta-basta sumusuko. Sa bawat pag-atake, ito ay nagiging mas malakas, mas matindi, at tila walang katapusan ang enerhiya nito. Habang patuloy ang laban, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa akin. Ang bundok ay tila nagtataglay ng sariling kalooban. At sa aking paningin, nakita ko ang isang imahe, isang pangitain ng isang tao na matagal nang nawala. Siya ay isang matandang lalaki, nakasuot ng balabal na yari sa mga dahon, at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Kael, sabi ng matanda sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng bundok ay hindi sa lakas, kundi sa pagkakaintindi. Hindi mo ito matatalo sa puwersa lamang. Kailangan mong maunawaan ang kanyang tunay na layunin. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng bagong pananaw.
Sa gitna ng laban, tumigil ako at inisip ang mga simbolo sa altar, ang mga elemento na bumubuo sa bundok. Sa pagkakaintindi ko sa kanilang harmonya, nakita ko ang sagot. Sa isang huling kumpas, ginamit ko ang natutunan kong kapangyarihan upang hindi makipaglaban sa nilalang, kundi makipagkaibigan. Sa halip na puwersa, ginamit ko ang enerhiya ng pagkakaintindi at kapayapaan. Sa isang iglap, ang kalaban ng bundok ay huminto at ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa galit tungo sa pag-unawa. Ngunit bago tuluyang magwagi, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Ang bundok ay biglang nayanig na tila isang higanting bumangon mula sa pagkakahimbing. Ang lupa ay bumuka at mula rito ay lumitaw ang isang bagong nilalang, isang mas matindi, mas makapangyarihan, isang nilalang na tila taglay ang lahat ng kadiliman sa mundo. Ang bundok na itim ay may mas malalim na kwento at ako ay isang bahagi lamang ng kanyang epiko. Sa harap ng bagong panganib, alam kong ang aking laban ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang lalim ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ako si Kaloy, ang binatang itinakdang maging tagapangalaga ng bundok na itim, isang lugar na puno ng misteryo at mahika. Sa kabila ng aking pagdududa, alam kong hindi ko maiiwasan ang kapalaran na inilaan para sa akin. Nagsimula ang lahat ng umakyat ako sa bundok upang hanapin ang iniwang mga pangako ng aking ama. Isa siyang dakilang tagapangalaga. At sa kanyang pagkawala, ako ang napili ng mga espiritu ng kalikasan upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa mga unang araw ko bilang tagapangalaga, madalas kong nararamdaman ang presensya ng mga espiritu. Sila'y mga anino na tila nakatingin at nagmamasid sa bawat galaw ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng bundok, nakita ko ang isang lagusan na natatakpan ng mga lumot at matandang puno. Isang puwersa ang tila humihila sa akin papasok. Sa loob, nadiskubre ko ang isang mahiwagang kuweba na puno ng mga sinaunang ukit at mga kristal na kumikinang sa kadiliman. Ang mga ukit ay tila isang sinaunang sining na nagkukuwento ng mga nakaraang tagapangalaga at ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Habang ako'y nagmamasid sa paligid, isang boses ang aking narinig. Kaloy, tawag nito, malamig, ngunit puno ng pag-asa. Ikaw ang susunod na magtataguyod ng ating layunin, ngunit isang lihim ang kailangan mong malaman upang tunay mong magampanan ang iyong tungkulin. Sumilay sa aking harapan ang isang imahe ng espiritu, isang babae na may mahabang buhok na parang agos ng ilog at mga mata na kasing linaw ng mga bituin sa gabi. Siya si Lyra, ang pinuno ng mga espiritu ng kalikasan, at siya ang nagturo sa akin ng mga lihim ng bundok. Ang bundok na itim, sabi ni Lyra, ay hindi lamang tagapag-ingat ng kalikasan. Ito rin ay taguan ng kapangyarihang matagal nang nakalimutan ng mga tao. Ang kapangyarihang ito, kung mahulog sa maling kamay, ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Sa kanyang mga salita, bumabalik sa akin ang mga kwento ng aking ama, ang mga digmaang kanyang nilabanan upang ipagtanggol ang kapangyarihang iyon. Napagtanto ko na hindi lamang kalikasan ang aking dapat pangalagaan, kundi pati ang lihim na kapangyarihang nasa aking kamay. Habang ako'y nakikinig kay Lyra, isang kakaibang ingay ang aking narinig mula sa labas ng kuweba. Agad akong lumabas upang tingnan ito, at doon ko nakita ang isang grupo ng mga mandirigma na papalapit sa aming lugar. Ang kanilang mga kasuotan ay puno ng mga palamuti ng ginto at pilak, mga marka ng mga taong nagmula sa kaharian, sa kabilang bayan. Ano ang inyong layunin? Tanong ko, puno ng kaba at pag-aalala. Ang kanilang leader, isang matangkad na lalaki na may matalas na mga mata, ay lumapit sa akin. Kaloy, sabi niya,
Kami ay narito upang kunin ang kapangyarihang itinago ng bundok na ito. Ang aming kaharian ay nangangailangan ng iyong tulong upang magapi ang mga kaaway. Nag-uumpugan ang mga damdamin sa aking puso. Alam ko ang panganib ng pag-aalis ng kapangyarihan mula sa bundok, ngunit ang kanilang kaharian ay nasa bingit ng pagkawasak. Paano ko pipiliin ang tama sa ganitong sitwasyon? Sa pag-aakalang wala na akong ibang pagpipilian, nagdesisyon akong tulungan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman kung paano gamitin ang kapangyarihan ng bundok nang hindi ito mapanganib. Ngunit bago ko pa man maisakatuparan ang aking plano, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa lalaking leader ng mga mandirigma. Kaloy, bulong ni Lyra sa aking isipan. Ingat ka, sapagkat may isa sa kanila na may masamang balak. Hindi lahat ay tapat sa kanilang sinasabi. Ang mga salita ni Lyra ay tila isang malamig na tubig na bumuhos sa aking katawan. Kasabay ng aking pangamba, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking mga ugat, isang pahiwatig na hindi ko dapat ipagkatiwala ang bundok sa kanila. Kung ang aking desisyon ay mali, maaaring magdulot ito ng panganib hindi lamang sa bundok, kundi sa buong mundo. Nagpasya akong sumunod sa aking kutob. Sa halip na tulungan sila, nagpasya akong protektahan ang bundok mula sa kanilang mga kamay. Ngunit sa aking pagtatangka, nahulog ako sa isang patibong, isang lihim na plano ng mga mandirigma na matagal nang kanilang inihanda. Sa aking pagkapit sa huling hibla ng pag-asa, isang boses ang narinig ko mula sa likod ng mga puno. Kaloy, hindi ka nag-iisa. May mga tagapangalaga rin ng ibang bundok na handang tumulong sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila liwanag sa kadiliman, ngunit hindi ko pa rin alam kung sino ang aking kakampi. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Hindi pa natatapos ang laban. Ang bundok at ang kapangyarihan nito ay nasa bingit ng panganib at kailangan kong gumawa ng isang desisyon na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Sa pagtila ng ulan, ang hangin ay tila nagkaroon ng bagong kislap, bagong pag-asa. Ako, bilang itinakdang tagapangalaga ng bundok na itim, ay muling naglakbay sa kaharian ng mga lihim na nilalang. Ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik sapagkat alam kong sa likod ng bawat hakbang ay may hiwagang naghihintay na matuklasan. Sa paglalakbay na ito, alam kong may mga bagay na hindi ko paganap na nauunawaan, ngunit handa akong harapin ang mga ito. Sa aking pagdaan sa makapal na kagubatan, naramdaman ko ang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aking paa. Ang mga puno, tila nagmamasid at nag-aabang, ay nag-ugong na parang bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Sa di kalayuan, narinig ko ang humihingal na tunog ng ilog. Ang tubig nito ay rumaragasa. Tila may daladalang mensahe mula sa dakong itaas ng bundok. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay hanggang sa marating ang gilid ng isang bangin. Dito, natagpuan ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang malaking bato. Ang kanyang buhok ay puti na parang nyebe at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan. Siya ay tila bahagi ng kalikasan mismo, isang nilalang na matagal nang nakikipag-ugnayan sa mga lihim ng bundok. Ako si Aling Lyra, wika niya, habang unti-unting tumayo. Matagal na kitang hinihintay. Ang kanyang tinig ay may kasamang init at katiyakan. Sa kabila ng aming unang pagkikita, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin. Siya ang tagapagsalita ng mga espiritu ng bundok, isa sa mga bantay ng kalikasan na ipinadala upang gabayan ako sa aking misyon. Alam kong may mga tanong ka, dagdag pa niya habang ako'y lumapit. Ngunit sa likod ng bawat tanong ay may lihim na kailangan mong tuklasin sa iyong sarili. Nagpatuloy kami sa paglalakad
At habang kami nag-uusap, unti-unting bumukas ang mga lihim ng bundok sa akin. Nalaman ko na ang bundok na itim ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan, kundi isang tahanan ng mga sinaunang nilalang na nagpoprotekta sa balanse ng mundo. Ang aking tungkulin bilang tagapangalaga ay hindi lamang upang pangalagaan ang pisikal na aspeto ng bundok, kundi upang mapanatili ang espiritual na koneksyon nito sa lahat ng bagay. Sa aming paglalakbay, narating namin ang isang malawak na kapatagan na puno ng mga bulaklak na kumikinang sa liwanag ng araw. Dito, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila nagmumula sa lupa. Ang mga bulaklak ay hindi karaniwang mga halaman. Sila'y may sariling buhay at kamalayan. Bawat isa ay may kwento ng pag-ibig, pag-asa at pagkabigo. Habang pinagmamasdan ko ang kagandahan ng paligid, biglang nagbago ang timpla ng hangin. Ang mga ulap ay bumigat at unti-unting bumaba sa kapatagan. Sa gitna ng pagkabahala ko, narinig ko ang isang tunog. Isang mabigat at malalim na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng bundok. Ang oras ay dumating na, sabi ni Aling Lira na may kasamang pag-aalala sa kanyang tinig. Ang bundok ay nagsisimula ng gumalaw. Sa paglingon ko sa kanya, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata at doon ko napagtanto na ang bundok ay may sariling buhay na hindi namin ganap na nauunawaan. Aking naramdaman ang pagyanig ng lupa at sa aking puso, alam ko na ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Biglang bumukas ang lupa sa harapan namin at mula sa kalaliman nito ay lumabas ang isang nilalang na hindi ko inaasahan, isang malaking ahas na may mga mata na nagliliyab. Ang kanyang presensya ay punong-puno ng kapangyarihan at galit, tila isang bantay na handang ipagtanggol ang lihiman ng bundok. Ikaw, tagapangalaga, bulong ng ahas na may tinig na umuugong. Ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo, ang pagkabog ng aking puso. Sa loob ng aking isipan, naglaban ang takot at pananabik. Alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay bilang tagapangalaga, isang kabanata na puno ng panghanib at hamon. Sa likod ng bawat hakbang, sa bawat paghinga, alam kong may mga lihim pa akong matutuklasan. Ngunit ngayong narito ang ahas, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na lihim ng bundok na itim? At paano ko ito poprotektahan sa gitna ng panganib? Dito nagwawakas ang bahagi mindpo, ngunit sa pag-usbong ng bagong araw, alam kong ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang bundok, ang kalikasan, at ang mga nilalang nito ay nananawagan sa akin at sa aking puso. Naroon ang pangako ng isang bagong paglalakbay. Ang paglalakbay na puno ng pag-asa at ng takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Ang mga araw sa bundok na itim ay tila walang katapusan. Ang kalikasang bumabalot sa akin ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa aking misyon bilang tagapangalaga. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kagubatan, may bumabagabag na pakiramdam na unti-unting bumabalot sa akin, isang pahiwatig ng pagbabanta na hindi ko mawari. Habang naglalakad ako sa makakapal na gilid ng kagubatan, nararamdaman ko ang pagbulong ng hangin na tila may sinasabi. Ang mga dahon ng mga puno ay umiindak sa bawat dampi ng hangin, nag-uusap sa kanilang sariling wika na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit alam ko, sa puso ko, na ang kalikasan ay may nais iparating. Isang umaga, habang binabaybay ko ang mga landas na pamilyar na sa akin, napansin ko ang kakaibang kinang sa lupa. Isang tila kristal na butil na napapalibutan ng mga ugat ng matandang puno. Sa tuwing ako'y naglalakad palapit, ang kinang na iyon ay lalong nagiging matingkad hanggang sa parabang sumisigaw ito sa aking kaluluwa.
Nang dumampi ang aking kamay dito, isang dagundong ng enerhiya ang bumalot sa aking katawan. Ang kristal na butil ay naglaho at sa halip isang bagong kapangyarihan ang nagising sa aking loob. Isang kapangyarihang hindi ko pa nararamdaman kailanman. Ang mga mata ko ay biglang nagliwanag at sa isang iglap, nakita ko ang mga lihim ng kagubatan. Ang mga ugat ng mga puno ay tila nag-uusap. Ang mga ibon ay nagdadala ng mga mensahe mula sa malalayong lupain at ang hangin ay bumubulong ng mga sinaunang kwento. Sa gitna ng aking pagkamangha, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Isang estranghero, nakasuot ng balabal na yari sa mga dahon, ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay kulay birde, tila mga perlas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ikaw ang itinakda, wika niya. Ang kanyang tinig ay tila bahagi ng hangin mismo. Ngunit hindi ka nag-iisa sa iyong misyon. Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sinasabi, ngunit naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pinipilit kong intindihin ang mga pangitain na patuloy na bumabalot sa akin. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa iyo, sagot niya, habang ang kanyang kamay ay naglitaw ng isang liwanag, katulad ng nakuha ko mula sa kristal. May mga nilalang na nagbabantay rin sa kalikasan, at sa kanilang pagkakaisa, magiging mas malakas ang iyong tungkulin. Mula sa kanyang mga palad, lumitaw ang mga imahe ng iba't ibang nilalang, mga diwata, espiritu ng mga hayop, at mga sinaunang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ay nagtipon-tipon sa isang bilog ng liwanag, at bawat isa ay nag-ambag ng kanilang kapangyarihan sa isang nag-iisang layunin, ang protektahan ang bundok na itim. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang puot ang biglang bumalot sa paligid. Ang hangin ay nag-iba ng ihip at ang mga dahon ay nagsimulang manginig sa takot. Mula sa kadiliman ng kagubatan, isang anino ang sumulpot, isang nilalang na tila nilikha mula sa mga pangarap na masama. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Ang kapangyarihan ay hindi para sa lahat, wika ng nilalang, habang ang kanyang tinig ay tila naglalabas ng alingawngaw sa buong paligid. Ang bundok ay aking kakanlungan at hindi ko hahayaang makuha ito ng sinumang may pagnanasa. Ang estranghero sa aking harapan ay naglaho, ngunit ang kanyang mensahe ay nanatili sa aking isip. Ako'y nag-iisa, ngunit hindi ako nag-iisa. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay nasa akin, ngunit mayroon ding ibang mga nilalang na handang ipaglaban ang kanilang tahanan. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ako. Tangan ang bagong kapangyarihan na nagising sa aking loob. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang anino ng nilalang na puno ng puot ay patuloy na bumabalot sa akin. Alam ko, sa darating na mga araw, ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan. At sa bawat hakbang na aking tatahakin, ang laban para sa bundok na itim ay magpapatuloy. Isang digmaan na puno ng misteryo at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng bawat sulok ay may panganib na hindi ko palubos na nauunawaan. At sa paglapit ng dilim, isang pangako ang bumabalot sa akin. Ang aking kapalaran bilang tagapangalaga ay nagsisimula lamang. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalapit ang panahon ng aking ganap na pagtatalaga bilang tagapangalaga ng bundok na itim. Ang hangin ay tila may dalang misteryo, mapanglaw, ngunit puno ng pag-asa. Ang mga dahon ng mga puno ay tila bulong na nagkukwento ng kasaysayan ng bundok, ng mga naunang tagapangalaga, ng mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa, at ng mga lihim na nakatago sa mga anino ng kagubatan. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa gilid ng ilog, natanaw ko ang isang kakaibang liwanag sa gitna ng kagubatan. Ang ilaw ay hindi pangkaraniwan.
Ito'y naglalabas ng mga kulay na hindi ko pa kailanman nakita. Mga kulay na tila pinaghalo-halo mula sa pinakamadilim na gabi at pinakamaliwanag na araw. Ang aking puso'y tumibok ng mabilis. Waring isang tawag ang naririnig mula sa kalikasan na hindi ko maipaliwanag. Nagmamadali akong naglakad patungo sa pinagmumula ng liwanag. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglalim ng koneksyon ko sa bundok. Parang may bagwis akong lumilipad sa hangin. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may puwersang nagtutulak sa akin na tuklasin ang misteryo ng liwanag. Sa aking paglapit, napansin ko ang isang bilog na bato sa gitna ng liwanag. Ang bato ay tila buhay. Ang mga ukit nito'y kumikislap at nagpapakita ng mga larawan. Ang mga larawan ng mga tagapangalaga bago pa man ako isinilang. Habang nakatingin ako sa bato, narinig ko ang boses ng isang matandang lalaki. Ikaw ang pinili, ikaw ang susunod, sabi ng boses, malutong ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito. Ang iyong kapalaran ay nakatali sa kapalaran ng bundok. Sa bawat pagsilang ng liwanag, may kasamang panganib na dapat mong harapin. Sa aking pagninilay, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang liwanag ay nagbago mula sa mga kulay na hindi ko mawari patungo sa matinding kadiliman. Isang anino ang lumitaw mula sa kawalan. Isang hugis na hindi ko pa nakikita, ngunit pamilyar sa akin. Ang hugis ay nagkatawang tao. Isang nilalang na tila kumakatawan sa lahat ng takot at pagdududa na nasa aking puso. Ngayon ang panahon para sa pagsubok, sabi ng nilalang. Ang tinig nito ay kasing lamig ng hangin sa bundok. Ang liwanag ay hindi lamang simbolo ng pag-asa kundi ng panganib. Sa iyong pagtanggap sa tungkulin, kailangan mong harapin ang bawat anino na bumabalot sa bundok. Nang bigla, naramdaman ko ang pag-init ng bato sa aking kamay. Ang init ay tila dumadaloy sa akin, nagbibigay lakas at tapang na hindi ko pa nararamdaman. Sa kabila ng takot, tumayo ako, handa na harapin ang anumang pagsubok na darating. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang bundok ay nasa tabi ko. Ang kagubatan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang nilalang ay ngumiti, isang ngiti na puno ng sikreto. Magkikita tayo muli sa pagtatapos ng iyong paglalakbay? Ang sabi nito bago tuluyang maglaho sa hangin. Kasama ang lahat ng liwanag na naglaho rin. Sa pag-alis ng nilalang, tumingin ako sa paligid. Ang kagubatan ay tila bumalik sa dati nitong anyo, tahimik at mapayapa. Ngunit alam kong hindi na ito katulad ng dati. Ang liwanag na aking nakita ay isang paalala na ang aking tungkulin ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi para sa paglago at pagbabago. Habang papalubog ang araw, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong umaga. Ang bundok ay tila may bagong enerhiya, ang mga puno ay tila sumasayaw sa hangin, at ang ilog ay tila kumakanta. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong ito'y simula pa lamang ng aking paglalakbay bilang tagapangalaga. Pero sa kabila ng aking tapang, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sino ang nilalang na iyon? At bakit tila may lihim itong alam na hindi ko pa natutuklasan? Ang mga sagot ay tila nakatago sa mga anino ng bundok, naghihintay na aking matagpuan. At sa pagtatapos ng araw, habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa kanluran, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa hangin. Isang presensya na tila nagmumula sa kailaliman ng bundok. Isang bulong na nagsasabing, ikaw ang susunod na bantay, ngunit hindi ikaw ang huli. May darating na panahon na ang bundok ay mangangailangan ng higit sa isang tagapangalaga. Sa kabila ng pagod, ang aking puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Ang bundok
ay isang misteryo at ako ang itinakdang magbukas ng mga lihim nito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mahigpit na paalala. Ang bawat liwanag ay may anino, at ang bawat anino ay may lihim na dapat tuklasin. Ang hangin sa bundok na itim ay tila may sariling buhay, humuhuni at bumubulong, na para bang may gustong ipahiwatig sa akin. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa akin bilang tagapangalaga. Ako si Kael, ang binatang itinakda upang maging bantay ng kalikasan. At sa araw na ito, tila may kakaibang sigla ang bundok na ito na hindi ko pa nararanasan noon. Bago ko pa man maabot ang taluktok ng bundok, ako'y lumingon sa isang makipot na daan na tila tinatakpan ng mga matataas na puno at makakapal na palumpong. May kung anong puwersa ang humihila sa akin patungo roon. Parang may tinig na tumatawag, sinasabing may mahalaga akong matutuklasan. Walang pag-aatubili, sinunod ko ang daan na iyon. Umaasa na ang landas na ito ay magdadala sa akin sa isang bagong kaalaman. Ang mga puno ay nagsimulang magsalita sa akin, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga ugat na tila kumakapit sa lupa at nagbibigay ng enerhiya sa bawat hakbang ko. Ang mga dahon ay lumalagaslas sa hangin, bumubuo ng isang musika na tila ba isang lumang awit ng kalikasan. Ang awit na iyon ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko ito narinig. Sa bawat hakbang, ang awit ay lalong lumalakas, bumabalot sa akin ng init na tila ba ako'y niyayakap ng mismong bundok. Bigla kong naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ang bundok ay tila nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Napatigil ako, ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Ano ang nangyayari? Sa gilid ng aking mata, may naaninag akong isang ilaw, isang maliit, kumikinang na ilaw sa gitna ng mga puno. Nilapitan ko ito at sa aking paglapit, ang ilaw ay lalong lumiwanag, halos pabulag na sa aking mga mata. Sa wakas, nakarating ako sa isang maliit na clearing at doon ko nakita ang pinagmula ng liwanag. Isang sinaunang puno, mas matanda pa sa lahat ng puno sa bundok, ang nakatayo sa gitna ng clearing. Ang kanyang mga ugat ay bumabalot sa lupa. Ang kanyang mga sangay tila mga braso na nakabuka patungo sa langit. Sa kanyang gitna, sa pinakapuno, ay naroon ang isang kumikinang na bato, puno ng enerhiya at buhay. Ang bato ay nagtawag sa akin. Sa bawat pulso nito, ramdam ko ang koneksyon sa pagitan namin. Ito ang puso ng bundok na itim. Ang lihim na kailanman ay hindi ko inaasahang matutuklasan. Sa paghawak ko sa bato, biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga kwento ng mga sinaunang tagapangalaga, ang mga sakripisyo na ginawa para mapanatili ang balanse ng kalikasan. Naramdaman ko ang kanilang presensya, ang kanilang gabay, ang kanilang lakas. Ngunit ang ligaya ay hindi nagtagal. Ang lupa ay muling yumanig. Ngayon ay mas malakas, na para bang ang bundok mismo ay nag-aalburoto. Sa likod ng puno, may naaninag akong anino. Isang figura na pamilyar sa akin, ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Ang figura ay humakbang palabas mula sa dilim, at doon ko siya nakilala, si Irene, ang dating tagapangalaga na matagal nang nawala. Kyle, kanyang tinig ay puno ng kalungkutan at pangamba. Ang bundok ay nasaktan, at ang bato na iyong hawak ay hindi sapat upang ibalik ang kanyang lakas. May mas malalim na sugat na kailangan mong tapusin. Bago pa man ako makapagtanong, ang figura ni Irene ay naglaho. Ang kanyang mga huling salita ay bumabalik sa akin, umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang bundok na ito ay may mas malalim na lihim, isang sugat na kailangang isara. Ngunit paano? At bakit ang dating tagapangalaga ay nagpakita sa akin ngayon? Napatingin ako sa bato. Ang kanyang liwanag ay tila nabawasan. At sa kabila ng kanyang ganda, ang kanyang enerhiya ay tila may bahid,
ng pighati. Habang iniisip ko ang mga katanungan, ang hangin ay humuni ng isang bagong awit, isang awit ng babala. Ang bundok ay nangangailangan ng tulong at ako lamang ang may kakayahan upang ibalik ang balanse nito. Ngunit paano? Paano ko maisasara ang sugat na hindi ko pa man nakikita? Ang paglalakbay ko bilang tagapangalaga ay nagsisimula pa lamang at sa kabila ng aking takot, alam kong kailangan kong harapin ang hamon na ito. Ang bundok na itim ay umaasa sa akin at sa aking paglingon sa paligid, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang kalikasan mismo ang aking gabay at sa bawat hakbang, ang mga tanong ay unti-unting magbibigay daan sa mga kasagutan. Ngunit sa likod ng mga puno, may mga mata na nagmamasid, naghihintay sa aking susunod na hakbang. Sino sila? At ano ang kanilang balak? Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kaba sa aking puso, isang paalala na ang aking tungkulin ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, tahimik kong tinahak ang makipot na daan patungo sa puso ng bundok na itim. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bulong ng hangin na parang may sinasambit na lihim. Ako si Alon, ang binatang itinakdang maging tagapangalaga ng kalikasan. At sa gabing ito, nararamdaman kong may kakaibang pangyayari ang magaganap. Matagal ko nang nararamdaman ang pag-alinlangan sa kabila ng aking pagkatalaga. Sa kabila ng mga gabay ng mga espiritu ng kalikasan, tila may kulang pa rin sa aking pagkaunawa. Ang mga tanawin sa paligid ay pamilyar, ngunit may kakaiba sa hangin na bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na parang may matang nagmamasid, nagmamatiyag sa bawat kilos ko. Sa pagdating ko sa isang malawak na clearing, nakita ko si Lyra, ang matandang tagapayo na palaging naggagabay sa akin mula pa noong simula. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, parang may isinasalaysay na kwento sa likod ng bawat tingin. Alon, bulong niya, dumating na ang oras upang malaman mo ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, at naglatag ng isang lumang pergamino sa lupa. Sa ibabaw ng pergamino, may makikita kang mga sinaunang simbolo, mga palatandaan mula sa mga naunang tagapangalaga ng bundok. Ang mga simbolong ito, sabi ni Lyra, ay naglalaman ng lihim na dapat mong malaman. Habang binabasa ko ang mga simbolo, unti-unting nagbukas ang aking isipan sa mga alaala ng mga naunang tagapangalaga. Nakita ko ang mga ito bilang mga anino na dumaan sa aking harapan, mga sinaunang mandirigma na nakipaglaban para sa kalikasan, mga matatalinong nilalang na humarap sa mga pagsubok ng kanilang panahon. Ang kanilang mga tinig ay parang musika na dumaloy sa hangin, bumuo ng isang simponiya ng kalikasan. Ngunit sa likod ng mga alaalang ito, may isang madilim na anino na patuloy na sumusunod. Isang nilalang na may masidhing puot sa mga tagapangalaga. Isang nilalang na matagal nang nagtatago sa kabila ng mga puno at batuhan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maghasik ng lagim. Siya ang tunay na dahilan kung bakit ka narito, Alon, sambit pa ni Lyra. Ang nilalang na matagal nang naglalagi sa bundok na ito. Baga sa aking dibdib, naramdaman ko ang pangamba sa nalalapit na pagharap sa nilalang na iyon. Ngunit sa parehong sandali, naramdaman ko rin ang lakas at tapang na bumabalot sa akin. Isang determinasyon na magpatuloy sa aking tungkulin bilang tagapangalaga. Sa pagpatuloy ng gabi, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga puno ay tila nagbubulong ng babala. Sa isang iglap, lumitaw ang nilalang mula sa anino, isang halimaw na may mga mata na nagliliyab sa galit. Ang kanyang katawan
ay binalot ng itim na usok at ang kanyang boses ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa paligid. "Bakit mo ako hinahanap, binata?" tanong ng nilalang. Ang kanyang tinig ay puno ng kutya. "Hindi ba't ikaw ay narito upang ipagtanggol ang bundok na ito, ngunit hindi mo alam ang tunay na dahilan ng iyong pagkatalaga?" Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, tumayo akong matatag sa harap ng halimaw. "Ako si Alon at ako ang tagapangalaga ng bundok na ito," sagot ko ng may determinasyon. Ano man ang dahilan ng aking pagkatalaga, handa akong harapin ito. Ngunit sa kabila ng aking tapang, naramdaman kong may isang lihim na bumabalot sa aking pagkatao, isang katotohanan na matagal nang nagtatago sa likod ng aking mga alaala. Ang bundok na ito ay hindi lamang isang lugar ng kalikasan. Ito rin ay isang lugar ng mga lihim na dapat kong tuklasin. Alon, bulong ng hangin, ang iyong kapalaran ay hindi lamang bilang isang tagapangalaga. Ikaw ay narito upang tuklasin ang katotohanan, upang malaman ang lihim na bumabalot sa bundok na ito. At ang lihim na iyon ay nag-uugnay sa iyo sa nilalang na ito. Sa pagharap ko sa nilalang, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang bagong pag-unawa. Ang bundok na ito ay may kapangyarihan na higit pa sa aking inaakala. At ang aking tungkulin ay hindi lamang upang ipagtanggol ito, kundi upang tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng aking pagkatalaga. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na koneksyon ko sa nilalang na ito? At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, alam kong ang sagot sa tanong na iyon ang magpapasya ng aking kapalaran bilang tagapangalaga ng bundok na itim. Ang pagdating ko sa bundok na itim ay tila isang panaginip na bumabalik sa aking alaala. Nagsimula ang lahat sa simpleng paglalakad, ngunit ang bawat hakbang ay tila may dalang misteryo. Bawat tunog ay may kasamang awit ng kalikasan. Narito ako ngayon sa tuktok ng bundok, nakatayo sa harap ng isang altar na gawa sa mga ugat ng puno at bato. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa akin. Para bang hinahaplos ng bundok ang aking kaluluwa. Ako si Zero, ang binata na itinakdang maging tagapangalaga ng kalikasan. Sa murang edad pa lamang, nararamdaman ko na ang koneksyon ko sa lupa at sa mga nilalang nito. Iniwan ko ang buhay na alam ko para sa tungkuling ito, isang responsibilidad na itinakda ng mga ninuno. Ang mga kwento nila ay puno ng hiwaga, ngunit ngayon, ang hiwagang iyon ay naging bahagi ng aking realidad. Sa altar, nakatayo ang isang rebulto ng isang matandang puno. Ang mga ugat nito ay tila baga gumagalaw, at ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinasabi ng mga matatanda na ang puno ito ay ang pusod ng bundok, ang pinagmumulan ng lahat ng buhay na narito. At ako, bilang tagapangalaga, ay kinailangang makipag-ugnay sa puno upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang hangin na pumapasok sa aking mga baga. Ang bawat paghinga ay tila may dalang enerhiya na bumabalot sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang koneksyon sa lupa. Ang tibok ng bundok ay naging isa sa tibok ng aking puso. Sa sandaling iyon, alam ko, ako ang tagapangalaga. Ngunit sa kabila ng kapayapaang nararamdaman ko, may bumabalot na alalahanin sa aking isip. Ilang araw na ang nakalipas mula nang maramdaman ko ang pagkalat ng di maipaliwanag na kadiliman. Ang mga hayop ay tila nagiging balisa, ang mga halaman ay unti-unting natutuyo, at ang mga ilog ay bumabagal ang agos. Alam kong may nagbabadya, ngunit hindi ko pa rin matukoy kung ano. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kalmadong simoy, naging mabigat ito at may daladalang kakaibang tunog, parang bulong, ngunit
may kasamang sigaw. Binuksan ko ang aking mga mata at ang paligid ay biglang nagbago. Ang ilaw ng buwan ay naging madilim at ang mga bituin ay nawala sa kanilang kinang. Sa harap ko, ang rebulto ng puno ay tila baga gumagalaw. Ang mga ugat nito ay nagiging buhay. Ang mga dahon nito ay nag-iba ng kulay. Mula sa berde, ito ay naging itim. Isang malakas na kaluskos ang aking narinig. At mula sa likod ng puno, may lumitaw na figura. Isang figura na hindi ko inaasahan. Isang anino ng isang matandang lalaki. Ang kanyang mata ay kumikinang sa dilim, puno ng kasamaan. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kaba, ngunit may halong tapang. Ngumiti ang figura, isang ngiti na puno ng lihim. Ako ang dating tagapangalaga ng bundok na ito, ngunit ngayoy isa na akong anino. Ang kadiliman ay bumabalik, Zero, at ikaw ang susi sa aking kalayaan. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Paano ako magiging susi sa kalayaan ng isang anino? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, ang figura ay naglaho at ang paligid ay bumalik sa dati. Ang liwanag ng buwan ay muling sumilay at ang mga bituin ay nagningning sa kalangitan. Ngunit alam kong hindi panaginip ang aking nakita. Isang babala ito, isang palatandaan ng paparating na panganib. Ang kadiliman ay tunay at ito ay nagbabalak na sakupin ng bundok. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang misteryo sa likod ng anino. Nagmadali akong bumaba sa bundok. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi ako nag-iisa. Ang kalikasan ay nasa aking tabi. Ang mga nilalang ng bundok ay nakikiisa sa aking laban. Ngunit sa kabila ng aking tapang, may bumabalot na takot sa aking puso. Ano ang tunay na kahulugan ng anino? At paano ko haharapin ang kadilimang bumabalot sa bundok na itim? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng matinding cliffhanger sa aking isip, isang kwento na kailangan kong ituloy. Sa aking paglakad, naramdaman ko ang tibok ng lupa, ang tibok ng bundok. Alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang pagsubok na puno ng hiwaga at panganib. Ngunit ito rin ay isang pagkakataong ipakita ang aking tapang bilang tagapangalaga ng bundok na itim. Sa mga nagdaang araw, ang katahimikan ng bundok na itim ay tila umalingaw sa aking pandinig, isang tahimik na awit na unti-unting umusbong mula sa kalaliman ng lupa. Ang bawat hakbang ko sa makikitid na landas ay tila may kaakibat na bulong, na parabang ang mga ugat ng mga puno at mga bato ay may nais iparating sa akin. Ang simoy ng hangin ay may dalang alingawngaw ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa mga ugat ng bundok. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalat-kalat na mga bituin, nagising ako sa di maipaliwanag na pakiramdam ng pag-aalala. Bumangon ako mula sa aking hinigaan sa isang maliit na lungga sa gilid ng bundok at tinanaw ang malawak na kagubatan. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang pagkinang ng ilog sa malayo. Ang tubig nito'y kumikislap na parang pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang naglalakad ako patungo sa pampang ng ilog, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na umihip mula sa hilaga. May dalang kakaibang lamig ito na tila ba may dalang babala. Sa aking paglapit, napansin ko ang mga halaman sa paligid ng ilog na tila ba nag-aalangan. Ang kanilang mga dahon ay bahagyang nakayuko na para bang may kinatatakutan. Sa isang iglap, isang liwanag ang sumiklab mula sa kalangitan. Isang bulalakaw ang bumagsak sa kagubatan, hindi kalayuan mula sa aking kinaroroonan. Ang pagyanig nito ay nagpalitaw ng isang malakas na dagundong na umalingawngaw sa buong bundok. Puno ng kaba, sinundan ko ang liwanag na iyon. Alam kong ito'y tanda ng isang bagay na makapagbabago sa aking kapalaran bilang tagapangalaga ng bundok. Habang papalapit ako sa lugar na pinagsalpukan ng bulalakaw,
Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila naging buhay. Ang kanilang mga ugat ay gumagalaw. Sumasayaw sa lupa na parang may sariling bait. Ang mga hayop ay tila walang takot na lumalapit sa akin, mga mata nila'y puno ng pag-asa. Nang marating ko ang pinagmulan ng liwanag, nakita ko ang isang malaking bato na naglalaman ng mga ukit na hindi ko pa kailanman nakita. Ang mga simbolo ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa bawat galaw ko ay tila ba sumasabay ang mga ito sa aking paghinga. Sa gitna ng bato, may isang maliit na butil ng liwanag na tila babuhay, pulsuhan ito ng enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng bato at biglang sumiklab ang isang malakas na alon ng enerhiya na dumaloy sa aking katawan. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay tila nagising. At sa isang iglap, isang tanawin ang bumungad sa aking isipan. Nakita ko ang bundok na ito sa hinaharap, puno ng sigla at buhay. Ngunit sa likod ng tanawin na iyon, may isang anino, isang panganib na nagbabantang wasakin ang lahat ng ito. Ang aninong iyon ay may hugis at anyo na hindi ko mawari. Ngunit ramdam ko ang kanyang galit, ang kanyang pagnanasa na sakupin ang lahat ng nasa paligid. Sa aking pagbalik sa kasalukuyan, ang mga ukit sa bato ay naglaho at ang liwanag ay unti-unting nawala. Ngunit ang babala at ang pangako ng hinaharap ay nanatiling malinaw sa aking isipan. Alam kong ang aking misyon bilang tagapangalaga ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang isang kaluskos mula sa likuran ko. Paglingon ko, isang nilalang na hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Isang tao, ngunit hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng apoy na tila nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Siya'y ngumiti, isang ngiti na puno ng misteryo at paghamon. At sa tinig na puno ng autoridad, sinabi niya, "Ikaw ang itinakda, ngunit hindi ikaw ang inaasahan." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking kapalaran na bumagsak sa aking balikat. Ang mga tanong na bumagabag sa akin ay nagdagsaan sa aking isipan. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? At paano ko maipagtatanggol ang bundok laban sa pang-anib na darating? Ang gabing iyon ay hindi nag-iwan ng sagot, ngunit ang mga bituin ay tila nagningning ng mas maliwanag na para bang sila'y saksi sa bagong kabanata ng aking paglalakbay. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang bundok na ito, ang kalikasan, at ang mga hayop ay kasama ko sa laban na ito. Ang aking kwento ay hindi pa tapos at ang mga susunod na hakbang ay magiging mas mahirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ang bundok na itim ay aking tahanan at ito'y aking ipaglalaban. Ang hangin sa bundok na itim ay tila may dalang mensahe. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ako si Khalil, ang itinakdang tagapangalaga ng bundok. At sa araw-araw na paglalakbay ko sa mga landas nito, unti-unti kong nauunawaan ang masalimuot na koneksyon ng buhay sa paligid. Sa umaga ng ika-15 araw ng pag-iisa ko sa bundok, nagising ako sa kakaibang damdamin. Parang may gumagapang sa aking balat, tila mga malamig na daliri ng hangin na may ibinabalita. Agad akong bumangon mula sa aking pansamantalang silungan sa ilalim ng isang malaking puno ng balete at sinimula ng aking paglalakad patungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Doon ko nararamdaman ang pinakamalakas na enerhiya, ang sinasabing puso ng bundok na itim. Habang paakyat, napansin ko ang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga halaman na dati tila nagtutulungan sa pag-usbong, ngayon ay naglalaban-laban para sa liwanag. Ang mga ugat ay nagsimula nang bumalot sa isa't isa,
kung saan ang ilan ay nagiging mas malakas habang ang iba'y unti-unting nalalanta. Isang senyales na may hindi tama. Sa aking pagdating sa tuktok, sinalubong ako ng isang tanawin na kakaiba sa inaasahan ko. Ang dating berde at masaganang damo ay napalitan ng lupaing may mga bitak at mga puno na tila hinigop ang lahat ng kasiglahan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim na matagal nang nakabaon sa mga bitak ng lupa. "Khalil," wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga puno. "Dumating na ang oras ng iyong pagsubok. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay naghatid ng kakaibang kapayapaan sa aking puso." "Sino ka?" tanong ko. Pilit na inaaninag ang kanyang mukha sa likod ng mga anino. "Ako si Lakan, ang naunang tagapangalaga ng bundok na itim. At ngayon, ikaw ang itinakda upang ipagpatuloy ang aming tungkulin." Tintsabets no tantatu. Ang kanyang mga mata ay tila bumabaon sa akin at sa kanyang mga salita. Naramdaman ko ang bigat ng lahat ng responsibilidad na minsang pinasa niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko, bagamat sa loob-loob ko'y alam ko na ang sagot. "Ito ang bundok ng mga lihim, ng mga kwento ng kalikasan na hindi nauusal. Sa bawat tagapangalaga, may pagsubok na dapat pagdaanan. At sa iyo, Khalil, ang pagsubok ay ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagkakaisa." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga bitak ay nagsimulang kumalat at ang hangin ay nagdala ng mga bulong ng takot. "Paano ko itong malalampasan?" tanong ko kay Lakan, habang ang bundok ay tila nagising mula sa kanyang mahabang pagtulog. "Nasa iyo ang sagot, Khalil. Ang bundok ay buhay at ikaw ang kanyang tagapangalaga. Pakinggan mo ang mga bulong ng hangin, ang awit ng mga puno, at ang tibok ng lupa. Iyon ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat gawin." Ngunit bago ko pa man maiproseso ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang maliit na pagyanig sa aking bulsa. Kinuha ko ang lumang bato na matagal nang nasa akin, isang piraso ng bundok na kinuha ko noong unang araw ng aking paglalakbay dito. Sa ilalim ng liwanag, nagkaroon ito ng kakaibang ningning at sa loob nito'y nakita ko ang isang imahe, isang guhit ng isang daan na tila patungo sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Ang bato, bulong ni Lakan, iyan ang susi. Sundan mo ang daan at makikita mo ang sagot. Sa paglingon ko sa kanya, bigla siyang nawala sa tanawin. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nag-iisa, ngunit sa isip ko'y may bagong pag-asa. Ang bato ay tila may sariling buhay at sa kanyang ningning ay naramdaman ko ang tawag ng bundok. Habang bumababa ako mula sa tuktok, hindi ko maalis sa isip ang misteryosong daan na nakita ko. Ano ang naghihintay sa dulo nito? Paano ito makakatulong sa akin na mapanatili ang balanse ng bundok? Ang mga tanong ay nagpaikot-ikot sa aking isipan at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pag-usad ng aking kapalaran. Ngunit sa aking pagbaba, sa pagitan ng mga puno, isang figura ang lumitaw. Isang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila kasing lalim ng bundok. "Khalil," sabi niya, "ang bundok ay may isa pang tagapangalaga." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagyanig ng aking mundo. Paano kung hindi lang ako ang itinakdang tagapangalaga? Sino ang babaeng ito at ano ang kanyang papel sa kwento ng bundok na itim? Ang mga tanong ay bumuo ng isang dagat ng mga posibilidad. At sa gitna nito, alam ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.